Yo, what's up mga boss? Kamusta kayo? Unti-unti nadidiscover ko yung mga Japan surplus sa Maynila. Kahit nga napakatagal na pala nilang nakapwesto ron. Ngayon ko lang nadidiscover na meron palang surplusan dun. Dito nga ako napadpad sa may Rizal Avenue. Dito sa may Avenida mga boss, dito sa may Maynila. Ang dalas kong magpalakad-lakad dito mga boss, pero hindi ako nagawi rito sa gawin na to. Meron palang Japan surplus dito. Banda rito kasi sa may Odeon ko binibili yung mga materials sa kailangan ko. Dati kasi nagpiprint ako ng mga t-shirt. Sa itsura pa nga lang nung tindahan, mukhang matagal-tagal na silang nakapwesto rito mga boss. Ang akala ko nga, simpleng surplusan lang to. Pero ang dami rin pala nilang tinda rito mga boss. At may second floor pa. At hindi lang yan, may mga laruan din sa loob. Kung mahilig kang mag-baseball, ang dami nilang kagamitan dito para sa baseball mga boss. Merong baseball bat, may titanium, tsaka kahoy. May mga baseball ball. Yung iba may mga sulat na hapon. Yung iba naman, ayan clean na clean, walang sulat. Meron ding mga baseball gloves. Nagka-idea nga ako doon sa baseball bat kung magkano, 1,000 pesos yung isa kasi may bumili rito, estudyante pa siya. Bumili siya ng isang baseball bat tsaka bola. Yung mga helmet naman dito mga boss, kahit ganyan itsura niyan, yung iba dyan mamahalin. Yung ibang mga rider na marunong sa mga helmet, kahit ba may gas-gas o sira yung ibang parts yung helmet, binibili rin nila yon basta quality yung brand. Nagka sa tools or kung yung tatay mo mahilig sa tools, dito mo dalhin sa mga Japan surplus. Yung mga tools dito mga boss, branded na tsaka siguradong matibay. Sa panahon ngayon, napakarami ng murang tools sa mabibili online. Pero yung mga murang tools na yun, kadalasan ang bilis masira. Ako nga karamihan ng tools ko galing sa mga Japan surplus kasi matitibay din talaga yung mga tools dito. Makikipagtawaran ka lang din sa mga tools kung alam mong kailangan ng tawaran kasi yung iba rito medyo mataas din yung presyo. Pero kung mga screw lang tsaka yung mga plais o kaya yung mga katulad nitong hawak ko, mura dito mga boss. Kung magtatanong ka nga sa mga mas matatanda pa sa'yo, okay pa rin bang gumamit ng mga sinaunang speaker? Ang sasagot nila sa'yo, 100% oo. Ibang-iba daw kasi yung quality ng mga speaker noon kaysa ngayon. Yung mga speaker dati talagang matitibay daw yung pagkakagawa tsaka maganda yung tunog. Yung mga speaker kasi ngayon, pwera na lang yung mga mamahalin talaga. Ang bibilis masira mga boss. Sa una lang kasi maganda yung tunog pero pagkatagalan, minamalat na. Hindi katulad ng mga speaker dati mga boss na hanggang ngayon gumagana pa at ang ganda pa rin ng tunog. Sobrang hilig ko rin kasi sa mga lumang gamit, speaker at kung ano-ano pang gadget, kahit mga anong electronics yan. Kaya talagang nalalaman ko yan mga boss. Kaya yung mga Japan surplus talaga, parang heaven sa akin yan kapag napapasok ako rito. Tignan nyo naman may mga lumang plaka pa. Sa mga hindi nakakalam ng plaka, bago pa mauso yung Spotify tsaka YouTube, bago pa lumabas yung mga cassette tape CD tsaka DVD, kailangan may plaka ka or soft vinyl na tinatawag para makapakinig ng music. At ngayon nga, aakyat na tayo dito sa may second floor. Akala ko rin nung una wala silang laruan dito. Buti na lang nagtanong ako. Hindi ko rin kasi nakita tong hagdanan na to nung pumasok ako rito. Kaya ngayon, aakyatin na natin mga boss. Nandito daw yung mga laruan. At tama nga yung sabi sa baba. Pag akyat ko rito, ang bumungad sa akin, tadahan! Ayan yung mga laruan mga boss. Madami-dami rin silang laruan dito sa taas ha. Unang tingin ko pa nga lang, talagang may makikita tayong kakaiba rito mga boss. Ayun natatanaw mo ba yun? Dito nga mga boss, nakakita ako nung bala ng PS2 tsaka PS1. Naalala ko dati, makakapaglaro lang ako ng PS2 kapag maghuhulog ako ng piso. Ang bidyuhan dun sa amin dati, natatandaan ko yan. Kaya bawat piso tinatabi ko Ang piso kasi dati, 3 minuto kapag naghulog ka sa bidyuhan. At nung lumabas na nga yung makabagong bidyuhan, dati kasi joystick lang tsaka button. Nung lumabas na yung mga makabago, yun na yung mga remote control na, may controller na nakalawit. Talagang mas na-addict yung mga bata sa amin. Kasi ako hindi talaga ako nakakapaglaro ng PS2 sa bahay kasi wala ako niyan. Game Boy meron ako pero PS2 ibang usapan na yan. Wala talaga ako sa bahay. Ingit nga ako dati sa mga kakilala kong may PS2 sa bahay. Kasi biruin mo hindi ka na kailangan lumabas para mag-video-video pa. Tsaka gumastos sa piso-piso. Pinakamura nga nakita ko rito is yung keychain, 20 pesos. Yung mga diecast nila rito ng mga maliliit na sasakyan, nasa 20, 30, 50. At kung yung mga mas mamahalin pa, nasa 100. Kung ikukumpara natin yung presyo dun sa pinuntahan natin nung last tsaka dito sa pinuntahan ko na to, medyo dikit lang din sila ng presyo pero parang mas mura dito ng konti. At speaking of presyo-presyo mga boss, naalala ko lang din, ang dami ko rin kasing nabasang comment na bakit daw ang mahal ng mga presyo ng laruan sa Japan surplus. Sa totoo lang kahit ako namamahalan pero hindi naman lahat ng laruan nila dito is mahal. Yung ibang mura din, basta tsaga-tsaga ka lang din maghalongkat tsaka makipagtawaran ka. Kasi yung presyo na yan, kaya pa nating tawaran yan basta maayos tayong makikipag-usap doon sa tindera o kung
sino man yung nagbabantay. Pero pansin ko rin talaga ang mahal ng presyo nila pagdating sa mga anime figure. Pero kasi ang dami ring factor niya kung bakit ang taas ang presyo nila sa mga laruan nila. Tulad ng mataas yung upa nila sa pwesto, meron silang binabayarang mga tao, o mataas lang din talaga yung kuha nila sa mga supplier. May isa nga rin ako naisip na wala talaga silang idea doon sa mga nakukuha nilang laruan. Ang alam lang nila yung character, doon na lang nila binabase yung presyo. Katulad nito, dahil One Piece character, 300 ka pa rin kahit putol na yung paa mo. Dasan talaga sa mga anime figure sila nagiging overpriced. Siguro kailangan nilang kumuha ng tao na talagang may alam pagdating sa mga laruan na katulad nito. Katulad netong Fuji ko na to, chinek ko to online. Yung brand new neto nasa 750 pesos. Yung loose naman neto, chinek ko siya sa Mercari. Yun yung mga online shop sa Japan na talagang doon mo makikita yung medyo dikit na presyo talaga. Nasa 350 pesos naman yung loose neto. Dito mabibili mo siya ng 800 pesos mga Kaya boss. tama Rin yung mga ibang nagko-comment. Kaso nga lang, di ako pwedeng magmagaling dito na ituro ko yung tamang presyo nila kasi kailangan nating i-respect yun. Kung magkano nila binibenta yan, hayaan na lang natin sila. Pero sana mapanood nila to para magka-idea sila pagdating sa laruan at para mabili yung mga laruan nila dito. Pero hindi naman din lahat ng buyer tumitingin sa presyo. Yung ibang may pera talaga, kahit magkano pa yan, kahit overpriced pa yan, bibili na nila yan basta makita nila. Tsaka kung mga anime figure, di rin ako nabili talaga sa mga Japan surplus. Pero na lang kung mababa talaga. Pero online ko lang din kasi binibili yung mga anime figure ko. Yung mga laruan lang din talaga na hindi ko nakikita online na pwedeng bilhin dito sa Japan surplus. Yung mga binibili ko. Tsaka yung hanap ko ngayon, yung mga pwedeng pagkakitaan, yung pwede ko bang ibenta. Hindi na kasi kung malaruan talaga ngayon, ang dami ko ng laruan sa bahay. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ako naghahunt ng laruan. Kapag nakakita ka kasi rito ng jackpot talaga, pwede mo siyang ibenta ng mahal. Vintage. Ito medyo vintage na to. Etong Buzz Lightyear mga boss. Tsaka natataon din nung nakita ko to kasi kapapanood ko lang nung Toy Story 5. Mas maganda yung mga sinaunang Buzz Lightyear kasi hawig na hawig talaga sila ro sa movie. Dito may dalawang klase ng Buzz Lightyear. Yung isa battery operated, mix siya ng hard plastic tsaka soft vinyl. Yung isa naman hindi siya battery operated pero soft vinyl din tsaka hard plastic at kamukha niya yung Buzz Lightyear sa movie. Pero nung ako nakita rito, Tetsujin 28 mga boss, Gaigantor. Kung ito vintage to, jackpot talaga to mga boss. Yung presyo niya rito 4,500. Yung size niya parang mga nasa 12 inches or 13 inches mga boss. Kung soft vinyl yan, mas jack. Ang gandang pang display niyan basta vinyl mga boss. Ako parang nahihilig ako sa mga soft vinyl na malalaki. Yung malalaki yung size, ako kasi nakakabili ko Ultraman mga boss, soft vinyl siya, napakalaki, 500 pesos ko lang nakuha. Ipapakita ko sa inyo next vlog. Ang ganda nun. May mga gaming console nga rin pala ako nakita rito. May PS2 pa at merong PS2 Slim, hindi pat nga rin pala to. And then merong PS1. Yung PS2 na yun na set, nasa 2.3 siya mga boss. Etong PS1, di ko na natanong kung magkano eh. Pero tingin ko mura na lang din to ibebenta. Ayun pala, 1,000 to mga boss. Mukhang as isa na nga pala to mga boss. Wala nang testing. Sa experience ko sa pagbili ng mga ganito, all goods naman, nagana naman kahit as isa. At sakto mga boss, may bagong dating sila rito. At ang ganda nito, puro Gundam to. Ang dami pa namang naghahanap sa inyo ng mga Gundam. At iba-iba yung presyo nila dito mga boss ha. Wala akong idea sa mga scale pagdating sa Gundam. Ang alam ko lang, kapag mas malaki yung box, syempre mas malaki yung scale nun. Yung pinaka-popular talaga sa mga Gundam is yung RX-78, yung parang ganto. Ito yung hinawaan ko na to nung tinanong ko yung presyo, 1,000 siya tapos negotiable pa, pwede pang mabawasan yung 1,000 mo. Tingin ko naman medyo palag-palag na sa presyo. Kung tumaas man siya ng 100 or 200 pesos, pwede na kasi mahal to sa SM. Medyo kulang-kulang na yung mga accessories niya, tulad ng mga extrang barrel, pero pagdating sa katawan tsaka sa mga parts ng katawan, parang kompleto naman. Pero siguro kung tatawad ako rito, baka mga 700, biling ko yan. Kaso nga lang mukhang hindi na nila ibababa sa 700 yan. Ang daming Gundam mga boss, ang gaganda. Kulang lang to sa linis, medyo may alikabok na, tapos yung iba may mga sulat-sulat na. Tsaka pag build na kasi yung binili mo, hindi ka na mapapagod magbuo eh. Nakita nga rin pala akong beng-beng dito mga boss. Box pa lang mukha ng kakaiba eh. Kasi akala ko, kamukha siya ng mga ordinary pellet gun natin dito, nakasapot. Kasi nung hinawaan ko to, magaan lang naman siya, pure plastic. Pero nagulat din talaga ako kasi battery operated siya. Tsaka may hop-up mga boss. Kursunada ko nga din talaga dapat tong beng-beng na to eh. Kaso nung tinanong ko yung presyo, nasa 1,500 daw. Pero kung mga 800, pwede na, palag-palag na doon. Nakita nga rin pala ako dito ng mga Godzilla mga boss. Pero yung mga maliliit na version nga lang, wala sila nung malalaking version. Yung maliliit na version mga boss, kulang yung kamay, nasa 450. Mali ako. Yung kulang yung kamay, nasa 350, tapos yung kompleto, 450.
At ang binili kong laruan dito sa Surf Plaza na to bilang remembrance ay etong Buzz Lightyear mga boss. Si Buzz Lightyear mga bossing nasa 300 pesos siya. Nagtry pa nga akong tumawad dito mga boss. Sabi ko baka pwedeng 250 na lang. Pero hanggang 300 pesos lang din daw talaga kasi dating 1,000 pesos to. Ginawa na lang daw nilang 300 pesos kasi nakasale na tong Buzz Lightyear. Sa akin okay na tong Buzz Lightyear na to mga boss. Happy na din talaga ako dito sa nabili ko na Buzz Lightyear na to mga boss. Nung una pa lang kasi ito na yung nasa isip ko na talagang bibiling ko. Tsaka 300 pesos. Okay na sa akin to. Let's go. Kita-kits tayo next video mga boss. Bye-bye. You got a bread in me. You got a bread in me. You got my no, eh. You got a You got a bread in me. Me.